Samantala, pag-aaralan na ng Kamara ang pagrepaso sa charter ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth matapos makwestiyon ang kakayanan nito bilang State Health Insurance Agency. Ito'y kaugnay pa rin ng paglalaan ng zero budget sa PhilHealth dahil sa natuklasang bilyong-bilyong reserve funds ng ahensya. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Napapanahon ng silipin kung nagagampanan pa ba ng PhilHealth ang pagiging state health insurer nito at ang mandatong ipatupad ang universal healthcare. Itong binigyang diin ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre sa gitna ng isyu ng pag-alis ng 74 billion pesos na subsidy ng PhilHealth sa 2025. Paliwanag ni Asidre, dinisenyo ang PhilHealth bilang National Health Insurance Agency at dahil ito rin ang nag-i-implement ng mga benepisyo sa ilalim ng Universal Healthcare Law. Nagbago rin niya ang dynamic sa loob ng ahensya. Tanong ni Asidre, tama ba na pagsamahin sa PhilHealth ang Universal Healthcare gayong hindi nagagampanan ng maayos ang papel ng benepisyo para sa mga miyembro? Samantala, nangako naman sa Kamara ang pamunuan ng PhilHealth na ibababa ang premium contribution rate mula 5% patungo naman ng 3.25% at itataas sa 50% ang hospitalization coverage. Ginawa ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma Jr. ang pangako sa briefing na isinagawa ng House Blue Ribbon Committee bilang tugon sa nais ng mga miyembro ng Kamara na magamit ang malaking pondo nito para sa benepisyo ng mga miyembro. Punto ni House Assistant Majority Leader Jill Bongalon, isa sa mga mandato ng PhilHealth ang pagbaba ng kontribusyon ng mga miyembro nito kapag naabot na ang kinakailangan nitong reserve funds. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.